Like snore. Kasama natin Muhammad Nur Sawatu, siya po yung nandito ngayon, Jumaha. So, tingnan natin ang ating idol na Sheikh Muhammad Nur Sawatu. Kilala ko siya. Saan kayo magkakilala? Hindi, I mean kilala ko siya. The way na magdaawa siya. So, idol na siya. Ako hindi mo idol. Idol? Ako siya. Tara. Ang tanong daw kasi nagdadawa ka ba? Assalamualaikum. Salam. Kain tayo. Ah, bakit? Anong makain yan? Assalamualaikum. Yung buwa mo. Fresh asgar? Kumakano? Ha? Basta mo. Bata ninyo. Masa Allah. Asa kalian ka nga siya? Si... Ano ba yan? من لا نبي بعده سيدنا وحبيبنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، إلى آخر الحديث، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, ang lahat ng papuri at pasasalamat ay nauukol lamang sa dakilang lumikha. Wahdahu la sharika la. Siya'y nag-iisa at wala siyang katambal. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Tayo'y humihingi sa Kanya lamang sa lahat ng ating pangangailangan. Wa nastaghfiruh. At tayo'y humingi sa Kanya ng tawad. May yahdihillahu fala mudilla la. Ang sinumang gabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay walang sinumang makakapagligaw sa Kanya. Wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Ang sinumang iligaw ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang sinumang tao, ang iligaw niya din ang kanyang sarili, walang sinumang makakapagbigay sa kanya ng patnubay maliban sa nag-iisang Diyos, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ashhadu an la ilaha illallah. Ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos, walang ibang karapat-dapat sambahin maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. At ako rin ay sumasaksi na si Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, ay ang kahuli-huliyang sugo na ipinadala ng dakilang lumikha. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, usi nafsi awalan thumma iyyakum bitaqwallahi azza wa jalla, laqad fazal muttaqun. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, papayuhan ko kayo bilang aking mga kapatid, lalong-lalo na ang aking sarili, na magkaroon tayo ng tunay na takot sa Kanya. Tunay na pananalig sa Allah, sapagkat laqad fazal muttaqun, katotohanan, ang mga magtatagumpay sa kabilang buhay, yaong may tunay na takot sa Kanya. Kaya naman ang sabi ng Allah, Ya ayyuhalladhina amanu taqullah. O mga mananampalataya, matakot sa Allah subhanahu wa ta'ala ng ganap na pagkatakot, tunay na pagkatakot. Hindi po yung natatakot lamang tayo sa buwan ng Ramadan. Hindi lang yung natatakot tayo pag araw ng Biyernes. Hindi yung natatakot lang tayo kapag meron sa ating mga pamilya o tayo mismo ang masasama ang ating pakiramdam. Hindi ganong takot ang kailangan, kundi ang tunay na takot, ang sambahin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ka'annaka tarahu, nang katulad ng nakikita mo siya. Fa illam takun tarahu, bagamat hindi mo siya nakikita, fa innahu yaraka, katotohanan ikaw ay kitang-kita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, ang sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haythuma kunt.
Matakot sa Allah subhanahu wa ta'ala kahit saan mang dako ikaw ay naroroon. Sawaun kanat anta fi maktabik, maging ikaw ay nasa iyong opisina, nasa iyong trabaho, kung kahit nasaan man tayo, kailangan magkaroon tayo ng tunay na takot sa Kanya. Kaya ang karugtong ng aya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. At huwag niyong hahayaan na kayo ay bawian ng buhay, maliban na lamang kung kayo ay sumusunod, sumusuko at tumatalima sa kautusan ng dakilang lumikha. Alhamdulillah, ngayong araw, subhanallah, napapalapit ang buwan ng Ramadan. Kaya naman napapanahon na ito'y pinag-uusapan. Ngunit ngayong umaga, ngayong araw, ngayong puntong ito, gusto kong magbahagi sa inyo ng bagay na kung saan paghahanda bago dumating ang buwan ng Ramadan. Hilingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na tayo umabot ng Ramadan. Allahumma amin. Sapagkat maraming mga tao nagdudua, Allahumma balligh na Ramadan. Ya Allah, paabutin mo kami sa buwan ng Ramadan. Pero ang iilan po sa kanila ay pumanaw na, hindi nila inabutan ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Ngayong araw, alhamdulillah mga kapatid sa pananampalatayang Islam, we will be talking about the purification of the soul. Papaano natin ma-purify ang ating mga kaluluwa. Sapagkat bago dumating ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, nararapat lamang na natututunan natin at alam natin kung papaano natin lilinisin ang ating mga kaluluwa. Bakit? Lianna kathirun, sapagkat maraming mag-aayuno, maraming aabot sa buwan ng Ramadan, pero hindi sila papatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Maraming mag-aayuno, maraming gigising sa umaga, maraming iiwas sa pagkain, maraming magpupuyat sa buwan ng Ramadan, ngunit hindi sila papatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Kaya ngayong araw na ito, hayaan niyo po akong ibahagi sa inyo sa maiksing pagkakataon na ito, maibahagi kung papaano nga ba natin lilinisin, ipupurify ang ating mga kaluluwa. Ngayon, bago natin pag-usapan kung papaano natin ito lilinisin, papaano natin ipupurify, let us talk about the kinds, the stages of the soul. Ano bang klase pala ng kaluluwa meron tayo? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Ang ibig sabihin sa pinakamalapit na kahulugan sa lingwaheng Tagalog, sabi ng Allah, وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. Ako ay sumusumpa, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa mga kaluluwang sawaha. Yung lumikha, meaning sinusumpa niya sa kanyang sarili na siyang lumikha ng mga kaluluwa. Sabi niya na sa kaluluwang ito, siya ang naglagay kung sino man ang magiging mabuti at kung sino man ang magiging masama. Ngunit ang sabi ng Allah, qad aflaha man zakkaha, magiging matagumpay ang mga kaluluwa na siya mismo ang naglilinis ng kanyang kaluluwa. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Katotohanan, yaong mga kaluluwa na ginawa niyang kurap ang kanyang sarili, wala ang pananampalataya sa kanyang kaluluwa, katotohanan siya ay mapapabilang sa mga taong malulugi. Kaya naman mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang nafs ay nahahati sa tatlong bagay. Kumbaga merong tinatawag na sitwasyon kung saan kailan nagiging mutmainna ang isang puso, kailan naging laamaratun bisu, at kailan nagiging allawama. Ibig sabihin, tatlong status, tatlong sitwasyon na kung saan ang tatlong bagay na ito ay doon napapaloob. Maaring ang isang tao ay napapaloob sa tatlong bagay na ito. Una, ang sinasabing an-nafsul mutmainna. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah
irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, o kaluluwa na tatmain. Ibig sabihin, kaluluwang pure, kaluluwang malinis, kaluluwang maayos. Ya ayyatuhan nafsul mutmainna, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Magbalik ka sa iyong Panginoon sapagkat ikaw ay nalulugod sa Kanya at ang iyong Panginoon ay nalulugod sa iyo. Fadkhuli fi ibadi, pumasok ka, mapabilang ka sa aking mga alipin, sabi ng Allah. Wadkhuli jannati, at ikaw ay pumasok sa paraiso. Ibig sabihin, ang mga kaluluwa na sumusunod sa Allah, sumusuko sa Allah, tumatalima sa kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala, sila yaong mga kaluluwa na tinatawag na nafsul mutmainna. Yung kanilang mga puso ay pure. Ang kanilang mga pagkatao ay malilinis. Ngayon, ang pangalawang bahagi ay yung tinatawag ng Allah subhanahu wa ta'ala na nafsul lawwama. Ano itong ibig sabihin? Nafsun la'ammaratun bisu. Ang pangalawa, may mga kaluluwa na wala siyang ipinag-uutos kundi masama. May klase ng kaluluwa na walang ibang pinag-uutos sa isang tao kundi ang kasamaan. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma ubarri'u binafsi, inna nafsa la'ammaratun bisu. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan, may mga kaluluwa na ang pinag-uutos niya ay ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kung saan ang kaluluwang ito, kung titingnan natin, yung ating mga personal desire, yung ating mga kagustuhan sa ating sarili, kung minsan, pag nag-aadan ng Salatul Fajr, anong sinasabi? Hayya ala salah, hayya ala al-fala, as-salatu khairun minan nawm. Ang pagdarasal ay mas mainam kaysa pagtulog. Pero anong sinasabi ng sarili natin? Anong sinasabi ng sarili natin? An-nawmu khairun minas salah. Matulog ka muna sapagkat ang pagtulog ay mas mainam sa salah. Wahahiya, yan ang isang dahilan kung masasabi natin may mga personal desire, may mga kaluluwa na kung saan ang ipinag-uutos niya ay ang ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. May pangatlong uri ng tinatawag na nafs, ito yung tinatawag na nafsul lawwama. Itong mga kaluluwa na naninisi. May mga puso, may mga kaluluwa na kung saan maaari niyang sisihin ang kanyang sarili kung siya'y nakagawa ng kasamaan. At meron ding mga tao, merong mga kaluluwa na kung siya ay gumagawa ng kabutihan, parang hindi tinatanggap ng kanyang puso. Kaya nga ang tawag sa kanya ay kaluluwang maninisi. Ya ayyatuhan nafs, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Qiyamah, la uqsimu bin nafsil lawwama. Isinusumpa ko sa mga kaluluwang naninisi. Bakit naninisi? Sapagkat ang gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang alipin, ang kanyang alipin ay magsisisi siya sa kanyang sarili kung may mga ibadah siyang siya o kanyang napapabayaan. Kaya naman mga kapatid sa pananampalatayang Islam, hilingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na mapabilang tayo sa mga kaluluwa na kung saan sumusunod sa kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat kung mapabilang tayo sa mga kaluluwa na tinatawag nating ammaratun bisu, yung mga kaluluwa na nag-uutos ng kasamaan, kailangan natin itong linisin. Kailangan maintindihan natin na itong tatlong bagay na ito ay maaring magdudulot sa atin ng kapahamakan. Kung ang tao ay gumawa ng mabuti, mapapabilang siya sa mga pusong malilinis, sa kadahilanan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran ay nagsabi, yawma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim.
katotohanan sa araw ng paghuhukom, ang ating mga kayamanan ay hindi makakapagbigay kabutihan sa atin. Hindi makakapagbigay pakinabang sa atin. Ang ating mga kayamanan at ang ating mga anak ay hindi makakapagbigay, hindi makakapagdulot sa atin ng kabutihan. Illa man atallaha biqalbin salim, maliban lamang sa mga taong pagkalooban ng Allah subhanahu wa ta'ala ng busilak na puso. Alhamdulillah, ating napag-usapan at ang tatlong bahagi ng kaluluwa. Ngayon ang tanong, ya Ustaz, kayfa nuzakki anfusana? Papaano natin lilinisin ang ating mga sarili? Papaano natin lilinisin ang ating mga kaluluwa? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla. Yun ang una. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan magiging matagumpay ang mga taong pinupurify nila ang kanilang mga kaluluwa sa pamamagitan ng pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman mga kapatid, ngayon pa lamang o bago dumating ang buwan ng Ramadan at lalo na sa pagsapit ng buwan ng Ramadan, padamihin ang pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil habang inaalala natin ang Allah subhanahu wa ta'ala, napupurify niya ang ating mga sarili. Wa dhakara isma rabbih fasalla, at kabilang sa pagpupurify ng ating mga kaluluwa ay ang tinatawag na pagsasagawa ng pagdarasal. Yung pagsasagawa ng pagdarasal. Una, qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla. Una, yung palagiang pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa thaniyan, yung palagiang pagdarasal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Thaniyan, pangalawa, ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Kabilang sa paglilinis ng mga sarili, ng mga kaluluwa, ng mga puso ay ang pagbibigay ng sadaka, ang pagbibigay ng zaka, ang pagbibigay ng sadaka. Bakit? Limadha naqul? Kasi ito lang ang bagay na hihilingin ng tao bago siya bawian ng buhay. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ. Sabi ng Allah, gastusin nyo ang inyong mga kayamanan bago pa man dumating ang inyong kamatayan, sapagkat sa araw na maghihiwalay ang iyong kaluluwa at ang iyong katawan, hihilingin mo sa Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Rabb, lawla akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, if you can extend my life, Ya Allah, kung maari mo bang iusog ang aking buhay, fa-asaddaqa wa akum minas salihin, sapagkat kung iuusog mo, i-extend mo ang aking buhay, Ya Allah, gagawin ko ang sarili kong mutasaddiqin, yung nagbibigay ng sadaka, at gagawin kong salih ang aking sarili. Ngunit ang sabi ng Allah, kapag dumating na ang araw na itinakda sa iyo, la yasta'khiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Ang ibig sabihin, pag dumating na yung araw na itinakda sa iyo ng Allah, hindi ka na pwedeng iusog at hindi na pwedeng iatras. Subhanallahi wa bihamdi. Kaya naman mga kapatid, habang tayo nagbibigay na to purify ang ating kayamanan at na to purify ang ating mga sarili mula sa pagiging bakhil. Ibig sabihin ng bakhil, pagiging madamot. Na purify ang ating mga kaluluwa sa pamamagitan ng tinatawag na pagiging madamot. Kaya naman mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَأْتِيهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ صَالِحَاتٍ فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ الْعُلَى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. Sabi ng Allah,
ang sinumang dumating sa Allah subhanahu wa ta'ala na meron siyang pananiwala, siya ay mu'min wa amila salihat, siya ay gumawa ng mga kabutihan, faulaika lahum darajatul ula, katotohanan sila ang itataas ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang status sa kabilang buhay. Ang ibig sabihin, ang mga taong may paniniwala, ang mga taong sumusunod sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga taong gumagawa ng salih, ang mga kaluluwang mutmainna, yung mga kaluluwang malinis. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, faulaika lahum jannatul darajatul ula, katotohanan sila ay ibibilang ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga matataas na kalagayan sa kabilang buhay. Now, ladies and gentlemen, ang katotohanan at kalagayan natin sa mundo, kaya natin pinag-aaral ang ating mga anak kasi gusto natin maging pinupuri tayo. Gusto natin mataas ang tingin sa atin ng tao. Kaya tayo nagtatrabaho sapagkat gusto natin mataas ang tingin sa atin ng tao. Ngunit ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang sinumang dumating sa Kanya na may tunay na pananampalataya at nagsipaggawa ng kabutihan, katotohanan, ipagkakaloob sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mataas na kalagayan. Jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar, at ibibigay sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala ang paraiso na kung saan sa paraisong ito ay dumadaloy ang tinatawag ng mga batis. Khalidina fiha, at sila'y mananatili doon magpakailanman. Wa dhalika jazaa'u man tazakka, yun ang reward, gantimpala sa mga taong pinupurify nila ang kanilang sarili. Pure ang sarili nila na hindi sila mapagmataas. Pure ang kanilang kaluluwa na gumagawa sila ng kabutihan. Mu'min wa amilus salihat. Now let us going to explain, and if you are going to ask me who are mu'min, sino ba itong mga mu'min? So that may we reflect ourselves. I-reflect, magkaroon tayo ng pagninilay-nilay sa ating sarili. Sino ba itong mga mu'min? Ang sabi ng Allah sa Quran, innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Sino ba itong mga mu'min? Ang mga mu'min ba na kapag sinasabi natin nagsasala, nagsasala? Pag sinasabi natin nagbibigay ng zakat, nagbibigay ng zakat, sabi ng Allah sa Quran, innamal mu'minun, katotohanan, ang mga mu'min, yung tapat na mu'min, hindi yung mu'min na yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim, yung nagsasabing sila'y naniniwala pero ang katotohanan hindi sila naniniwala. Sabi ng Allah, innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah, katotohanan, yaong mga tunay na mu'min. Now, i-reflect natin ang sarili natin. Sino ba itong mga mu'min? Sabi ng Allah, idza dhukira Allah, kapag inalala nila ang Allah, wajilat qulubuhum, nanginginig ang kanilang mga puso. Now, brothers and sisters, kapag naalala ba natin ang Allah, nanginginig ba ang ating puso? If not, meaning wala pa tayo doon sa katayuan na tayo'y tunay na mu'min. Ibig sabihin, ang ating iman ay maaring shaky. Idza dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatihi zadatuhum imana. At kapag sinasabi sa kanila ang mga ayat ng Allah, mga palatandaan ng Allah, zadatuhum imana, nadadagdagan ang kanilang mga pananampalataya. Kaya naman sabi ng Allah, yung mga naglilinis ng mga sarili, mga kaluluwa, yaong mga taong mu'min. Kaya naman, kabilang sa paglilinis ng ating mga sarili, yung pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala at ang pagiging isang mu'min. Pangalawa, sabi niya, yung mga taong gumagawa ng mabuti, yung salih. Anong ibig sabihin ng salih? Kaya nga sabi sa Suratul Asr, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat. Ang lahat daw ng tao ay mapapabilang sa pagkalugi illa maliban sa mga salihat. Now you're going to ask me, who are salihat? Salihat, sabi ng Allah, yu'minuna billah. Sila yaong naniniwala sa Allah. Wal yawmil akhir.
sila yaong naniniwala sa kabilang buhay. Wa ya'muruna bil ma'ruf, sila yaong naguutos ng kabutihan. Wa yanhauna 'anil munkar, yaong mga taong nagbabawal ng kasamaan. Wa yusari'una fil khairat, yaong mga taong pag nakarinig ng mga mabubuting gawain, naguunahan sila sa pagtulong dito. Ulaika humus salihin, sila yaong mga taong mapapabilang sa mga salih. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam marratan ukhra qala ittaqillaha haythu ma kunt ila akhir al-hadith aw kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Hilingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay kanyang patawarin at maibilang tayo sa mga taong magiging busilak ang puso. Mga taong napupurify ang kanyang pagkatao. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Amin ya rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم بلغ رمضان يا رب العالمين. آمين. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا وحبيبنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.